Disclaimer, ang kwentong ito ay isang kathang-isip na halaw sa mga paniniwala, alamat, at kwentong bayan tungkol sa mga nilalang ng dilim. Layunin nitong magbigay ng kaba, misteryo, at aral sa buhay, hindi upang manakot ng labis o magpalaganap ng pamahiin. Ipinapayo na ito ay pakinggan ng may bukas na isipan. Sa isang liblib na baryo sa San Roque, kung saan ang mga gabi ay binabalot ng hangin at alon ng palayan, dumating ang isang gabi ng malakas na unos. Habang humahampas ang ulan at kumikidlat sa kalangitan, naglalakad si Mang Isko, isang matandang magsasaka, pauwi mula sa kubo ng kanyang kaibigan. Sa gitna ng dilim at ulan, napansin niya ang isang aninong nakahandusay sa gilid ng daan, basang-basa, at tila walang malay. Nilapitan niya ito at natuklasang babae, maputla, sugatan, at halos hindi humihinga. Walang kahit anong gamit, walang sapatos, at ang tanging bakas lamang sa katawan ay mga galos at dugo. Tinangkang gisingin ni Mang Isko, ngunit mahina ang pulso nito. Agad niya itong binuhat at dinala sa kanyang kubo sa gitna ng bukid. Pagmulat ng babae kinabukasan, tila nagulat siya, wala siyang maalala. Hindi ang kanyang pangalan, pinagmulan, o kung paano siya napunta roon. Tila ba binura ng hangin ang lahat ng kanyang nakaraan. Mula sa awa, pinangalanan siya ni Mang Isko na Lira, sapagkat nang siya'y matagpuan, maririnig sa malayo ang tila awit ng hangin na parang liriko ng panalangin. Mabilis na naghilom ang mga sugat ni Lira. Tumutulong siya sa mga gawain sa bukid, tahimik ngunit laging nakangiti. Ngunit napansin ni Mang Isko na tuwing gabi, tila hindi mapakali si Lira. Madalas siyang magising ng 10 oras ng gabi, nakaupo lamang sa may bintana, nakatitig sa kawalan habang kumikidlat sa malayo. Minsan ay nakikita niya itong naglalakad palabas ng bahay, papunta sa may gubat, ngunit pagbalik nito sa umaga, parang walang nangyari, hindi niya maalala kung saan siya nagpunta. Makalipas ang ilang araw, napansin ng mga kapitbahay na may mga manok at alagang baboy na biglang nawawala. May mga dugo sa damuhan, ngunit walang katawan o bakas ng hayop. Nagsimula ang mga bulong, baka may aswang na naman sa baryo. Ngunit nang ipaalam nila ito kay Mang Isko, ipagtanggol niya si Lira. Huwag niyong sisihin ang batang iyon, mariing sabi ni Mang Isko. Mabait siya. Wala siyang magagawang masama. Ngunit sa tuwing tititig siya sa mga mata ni Lira, may kung anong malamig na kaba ang gumagapang sa kanyang dibdib. May mga sandaling ang tingin ng dalaga ay parang walang laman, parang may ibang nilalang na nakasilip mula sa loob. At sa bawat patak ng ulan sa gabi, tila may lihim na nagsisimulang gumising. Lumipas ang mga linggo mula nang inampun ni Mang Isko si Lira. Sa araw, masigla siya, tumutulong sa pagtatanim, nag-aalaga ng mga hayop, at tila masiglang masigla sa simpleng buhay sa bukid. Ngunit tuwing lumulubog ang araw, unti-unting nag-iba ang hangin. May kakaibang lamig na bumabalot sa paligid ng kubo. Minsan, naririnig ni Mang Isko ang mga yabag ni Lira sa labas kahit hating gabi na. Isang gabi, napansin niyang wala si Lira sa kanyang silid. Inisip niyang baka umiihi lang ito sa labas, ngunit nang lumipas ang ilang minuto, sumilip siya sa bintana, at doon niya nakita ang isang nakakatindig balahibong tanawin. Si Lira, nakatayo sa gitna ng dilim, nakatingala sa buwan na parang tinatawag ang kalangitan. Ang kanyang buhok ay humahampas sa hangin, at ang kanyang mga mata ay tila kumikislap ng mapusyaw na pula. Tinawag ni Mang Isko ang pangalan nito, ngunit hindi siya lumingon. Parang nasa ilalim ng mahika o panaginip. Nang lapitan niya, bigla itong napaupo, tila nahimatay. Pag-uwi sa bahay, walang maalala si Lira. Sabi niya, naglalakad lang daw siya dahil hindi siya makatulog. Ngunit alam ni Mang Isko na may kakaiba, hindi ito basta paglalakad. Mula noon, mas madalas na niyang mapansin ang mga alaga nilang manok na biglang naglalaho. Sa umaga, may mga bakas ng dugo at kalmot sa lupa. Isang gabi, sumugod ang kapitbahay na si Aling Rosa, galit na galit. Isko! Wala na naman ang mga alaga ko. 2 baboy ang nawala kagabi. Tinawag ni Mang Isko si Lira. Tahimik lang itong nakatingin, tila walang alam. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng gasera, may bahid ng dugo sa gilid ng kanyang damit. Nasugatan ka ba, Lira? Tanong ni Mang Isko. Hindi po, mahinang sagot niya, habang pinipisil ang laylayan ng kanyang damit, pilit na itinatago ang bahid ng dugo. Mula noon, hindi na mapakali si Mang Isko. Hindi siya makatulog ng mahimbing. Sa tuwing naririnig niya ang mga kaluskos sa labas, palihim siyang sumusilip at minsan, nakikita niyang may aninong lumilipad sa itaas ng mga puno. Isang nilalang na may anyong tao, ngunit may mahahabang kuko at pulang mata.
Kinabukasan, si Lyra ay laging pagod, namumutla, at ayaw kumain ng karne. Lalo lamang itong nagdulot ng pagdududa sa mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili pa rin ni Mang Isko na maniwala na marahil si Lyra ay biktima lamang, hindi halimaw. Ngunit sa mga gabing dumarating, tila may bumabalik sa alaala ni Lyra. May mga panaginip siya ng sigaw, ng dugo, ng mga matang takot na tumatakbo sa ilalim ng dilim. Sa bawat paggising niya, may bakas ng luha sa kanyang pisngi. At sa susunod na gabi, isang batang lalaki ang makikilala niya, ang magpapabago sa takbo ng kanyang kapalaran. Isang hapon, habang nag-aalaga si Lyra ng mga sisiw sa likod ng kubo, lumapit ang isang batang lalaki na mga 8 taong gulang. Si Tomas, anak ni Aling Rosa, na kilala sa pagiging palabiro at matulungin. Sa kabila ng takot ng kanyang ina kay Lyra, tila walang kaba si Tomas sa presensya ng babae. Madalas niya itong dalhan ng prutas o tinapay, at sabay silang nauupo sa ilalim ng punong mangga habang nagkukwentuhan. Ate Lyra, sabi ni Tomas, sabi ni nanay, delikado raw sa gabi may mga nilalang daw na lumilipad. Umiti lang si Lyra. Huwag kang matakot, Tomas. Basta nasa bahay ka, ligtas ka. Ngunit sa likod ng ngiti niyang iyon, may gumugulong na kaba sa kanyang dibdib. Sa tuwing maririnig niya ang salitang nilalang na lumilipad, parang may kumikislap na imahe sa kanyang isipan, mga aninong lumilipad sa ilalim ng buwan, mga sigaw, at amoy ng dugo. Kinagabihan, habang natutulog si Mang Isko, muling nagising si Lyra dahil sa isang matalim na sigaw sa kanyang panaginip. Nakita niya ang sarili niya sa gitna ng dilim, nakahubad, may mga pakpak, at may dugo sa kanyang mga kamay. Sa paligid niya ay mga katawan ng hayop at sa malayo may isang batang umiiyak. Nang magising siya, basang-basa ng pawis ang kanyang katawan. Sa takot, lumabas siya ng bahay at huminga ng malalim. Ngunit sa kanyang pagtitig sa buwan, biglang bumalik ang mga imahe, mga mukha ng mga taong kilala niya sa baryo, mga naglalagablab na apoy, at isang boses na pabulong, Lyra bumalik ka na sa amin, na paatras siya. Nanginginig. Tila bumabalik ang kanyang alaala, unti-unti. Kinabukasan, habang nagtutulungan sila ni Tomas sa bukid, nagkamot ng kamay si Mang Isko at nagdugo. Agad siyang nilapitan ni Lyra upang tulungan, ngunit nang makita niya ang dugo, tumigil ang kanyang katawan. Nanigas. Parang may humigop sa kanyang ulirat. Tinitigan niya ang dugo, at parang may boses na umuukilkil sa isip niya, tikman mo. Biglang nagdilim ang paningin niya, at bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita ni Mang Isko na nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata, mula kayumanggi, naging mapula. Pagmulat niya sa gabi, umiiyak siya sa takot. Mang Isko, may mali sa akin, hitbi niya. May mga alaala akong bumabalik, mga sigaw, mga apoy, at ako ang halimaw. Ngunit pinigilan siya ni Mang Isko. Hindi, anak. Tao ka. Dito ka ligtas. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, nakaramdam siya ng kakaibang lamig. Dahil sa unang pagkakataon, nakita niya sa ilalim ng kuko ni Lyra ang manipis na bakas ng dugo, at hindi niya alam kung saan iyon galing. Sa gabing iyon, muling sumigaw ang hangin sa may gubat. At sa malayo, may mga matang nagmamasid, mga matang matagal nang naghihintay sa pagbabalik ni Lyra. Habang unti-unting bumibigat ang gabi sa baryo, naging tanging sandigan ni Lyra si Tomas. Sa tuwing binabagabag siya ng mga bangungot, naroon ang bata, naglalaro, nakangiti, at walang bahid ng takot sa kanya. Para bang sa presensya ni Tomas, nagiging tahimik ang dilim sa loob ni Lyra. Isang hapon, habang nagdidilig sila sa bukid, biglang tumingala si Tomas at nagtanong, Ate Lyra, totoo bang may mga aswang? Sandaling natahimik si Lyra. Bakit mo natanong? Sabi ni nanay, sila raw yung kumakain ng tao tuwing gabi pero hindi ako naniniwala. Kasi kung totoo man, baka malungkot lang sila. Napangiti si Lyra, ngunit sa kanyang puso may matalim na sakit. Hindi niya alam kung dapat siyang matawa o maiyak sa inosenteng salita ng bata. Baka nga, mahinahon niyang sagot. Baka gusto lang nilang maramdaman na may nagmamahal sa kanila. Lumipas ang mga araw at lalong lumalim ang pagkakaibigan nila. Madalas ay magkasama silang nagkukwentuhan sa ilalim ng punong mangga, pinapanood ang mga bituin. Ngunit habang lumalalim ang gabi, may kakaibang pagbabago sa pakiramdam ni Lyra, parang bawat tibok ng puso ni Tomas ay naririnig niya, bawat paghinga nito ay parang tugtog ng dugo sa kanyang tainga. Nagsisimulang magising sa loob niya ang gutom na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, muling bumisita si Tomas kahit mahangin at madilim. Ate Lyra, bulong niya, hindi ako makatulog.
Parang may humihingi ng tulong sa labas. Pinagalitan siya ni Lyra. Bumalik ka na sa inyo, delikado sa gabi. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang may umatungal na sigaw mula sa gubat, malalim, parang halakhak ng halimaw. Napakapit si Tomas sa kamay ni Lyra, at sa iglap na yon, parang may dumaan na apoy sa ugat ng babae. Nakaramdam siya ng galit, takot, at proteksyon. Hinila niya si Tomas papasok sa bahay, ngunit tila may kung anong boses sa labas ang bumubulong, dalhin mo siya sa amin, Lyra, anak natin siya. Nang sumilip si Mang Isko mula sa kanyang kwarto, nadatnan niyang nakatitig si Lyra sa dilim ng labas, habang mahigpit na yakap si Tomas na nanginginig. Kinabukasan, natagpuan ang bata sa tabi ng sapa, buhay, ngunit hindi na nagsasalita. Ang mga mata nito ay parang laging nakakita ng takot na hindi maipaliwanag. Anong nangyari? Tanong ni Mang Isko. Hindi ko alam, nanginginig na sagot ni Lyra, habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. May mga nilalang na gustong kunin siya. Pero bakit ko naramdaman na ako rin ay isa sa kanila? Mula noon, naging mas tahimik si Lyra. Lumalalim ang kanyang mga panaginip at ang mga sigaw sa kanyang ulo ay mas nagiging malinaw. Hindi na niya alam kung alin ang totoo, ang buhay kasama sina Mang Isko at Tomas, o ang madilim na nakaraan na patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Sa kabila ng lahat, nanatiling maliwanag sa kanya ang isang bagay, may isang tao pa ring naniniwala sa kanya, kahit siya mismo ay nagsisimula ng matakot sa sarili niya. Dahil sa nangyari kay Tomas, nagpa siya si Mang Isko na humingi ng tulong. Lalong lumala ang mga gabi sa baryo, may mga alagang hayop na muling nawawala, may mga batang umiiyak sa panaginip, at may mga tunog ng pakpak na naririnig tuwing hating gabi. Ang mga tao sa paligid ay nagdududa na kay Lyra, at kahit si Mang Isko, unti-unti na ring tinatamaan ng takot. Isang araw, dumating si Amang Lito, isang kilalang albularyo mula sa kabilang baryo. Kilala siya bilang manggagamot ng mga nilalang na sinumpa, at marunong bumasa ng mga espiritu. Agad siyang pinakiusapan ni Mang Isko na tulungan si Lyra. Pagdating ng gabi, naglatag ng mga kandila at dahon ng sambong si Amang Lito sa gitna ng kubo. Pinaupo niya si Lyra sa gitna ng bilog na asin at sinimulan ang orasyon. Walang masamang mangyayari sa iyo, anak, sabi ng matanda. Kung ikaw man ay biktima, ipakita mo sa amin. Habang binibigkas ni Amang Lito ang mga dasal, nagsimulang manginig si Lyra. Ang mga mata niya ay nagbago ng kulay, mula sa karaniwan, naging tila apoy. Napasigaw siya sa sakit habang ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay. Sa loob ng dilim, sumigaw si Amang Lito, isiwalat mo kung sino ka. At sa gitna ng mga apoy na muling nagliyab, nakita nilang lahat ang anyo ni Lyra, mga pakpak na kumikislap, balat na tila abo, at mga matang nagliliyab. Ngunit hindi siya umatake. Sa halip, lumuhod siya at humagulgol. Hindi ko ginusto ito, iyak niya. Tinatangka kong tumakas pero pinatay nila ako. Laking gulat ni Mang Isko. Sino ang pumatay sa'yo? Sumagot si Amang Lito habang patuloy sa pag-orasyon, ang mga kasamahan niyang aswang. Isa siyang nilalang ng dilim na naghangad ng liwanag. Tinulungan niya ang mga tao, kaya siya isinumpa at itinapon dito. Nabura ang kanyang alaala upang hindi na niya maalala ang kanyang pagkatao. Nanginginig si Lyra habang bumabalik sa kanyang isip ang lahat, mga gabing lumilipad siya upang hanapin ang dugo ng mga sanggol, ang gabi ng kanyang pagtakas, at ang apoy na tumupok sa kanyang mga kasamahan. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng apoy, may isang albularyo ang nagdasal sa kanya, dahilan upang siya ay mahulog sa bukid, walang alaala, walang pagkakakilanlan. Napayuko si Mang Isko, hindi alam kung matatakot o maawa. Kung ganon, delikado ka rito, anak. Baka hanapin ka nila. Tumango si Amang Lito. Hindi baka, tiyak. At darating sila bago ang kabilugan ng buwan. Muling tumulo ang luha ni Lyra. Kung ganon wala na pala akong lugar sa mundong ito. Ngunit tinapik siya ni Mang Isko sa balikat. Meron, anak. Dito. Hanggat ako'y humihinga, hindi kita pababayaan. Ngunit sa labas ng kubo, habang sila'y nag-uusap, may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Mga matang may galit at pananabik. Ang kanilang boses ay pabulong sa hangin, babalikan ka namin, Lyra, bago sumikat ang buwan. Lumipas ang ilang araw matapos ang ritual ni Amang Lito, ngunit hindi na naging katulad ng dati si Lyra. Madalas siyang tahimik, at sa kanyang mga mata ay may lungkot at takot na hindi maipaliwanag. Ramdam niya na malapit na ang kabilugan ng buwan, at kasabay nito ay ang pagbabalik ng kanyang sumpa.
Tuwing gabi, pakiramdam niya ay may bumubulong sa kanyang isip, mga tinig ng kanyang mga dating kasamahan. Bumalik ka na, Lira, hindi mo kayang takasan ang iyong dugo. Gabi-gabi, lumalakas ang tawag ng dilim. Ang kanyang katawan ay tila tinutulak ng isang lakas na hindi niya makontrol. Nakakaramdam siya ng matinding gutom, hindi sa pagkain, kundi sa dugo. Sa bawat patak ng ulan, naririnig niya ang pintig ng bawat nilalang sa paligid, ang tibok ng puso ng mga hayop, ang hinga ng mga tao. Isang gabi bago ang kabilugan ng buwan, nagpasya si Amang Lito na bantayan si Lira. Kailangan nating pigilan siya, sabi niya kay Mang Isko. Kapag sumiklab ang buwan, baka wala na tayong magawa. Pagdating ng hating gabi, biglang tumahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang aso. Tila pati hangin ay natigilan. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto ng kubo ni Lira, at doon nila nakita ang isang nakakatakot na tanawin. Si Lira ay nakatayo sa gitna ng silid, nakatingala sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga, at unti-unting umuusbong ang mga pakpak sa kanyang likuran. Ang kanyang mga kuko ay humaba, at ang kanyang balat ay tila nagiging abo. Lira, sigaw ni Mang Isko. Ngunit nang tumingin ito sa kanya, ibang nilalang na ang nasa kanyang harapan. Hindi ko na kayang pigilan, iyak ni Lira, habang tumutulo ang luhat dugo sa kanyang mga mata. Nasasaktan ako, Mang Isko, tulungan mo ako bago ako makapanakit. Tinangka siyang lapitan ni Amang Lito at sinimulang bigkasin ang mga orasyon, ngunit lumipad si Lira at ibinagsak ang sarili sa sahig, nagwawala, nag-iyak at sumisigaw ng mga salitang hindi maintindihan. Sa bawat sigaw niya, lumalakas ang hangin at ang mga kandila ay isa-isang namamatay. Hindi mo ako kilala, ngunit ako ang nagligtas sa iyo noon, sigaw ni Mang Isko, hawak ang isang krus at bote ng asin. Biglang natigilan si Lira. Ano-anong ibig mong sabihin? Tumulo ang luha ni Mang Isko. 20 taon na ang nakalipas, anak. Ikaw ang aswang na tumulong sa amin noon laban sa mga kasamahan mong gustong patayin ang buong baryo. Iniligtas mo kami. At ngayon, bumalik ka na walang alaala. Nang marinig iyon, unti-unting bumalik kay Lira ang lahat ng larawan, ang gabi ng labanan, ang mga taong kanyang pinrotektahan, at ang apoy na tumupok sa kanya. Siya nga iyon. Siya ang aswang na tumalikod sa kadiliman. Ngunit habang bumabalik ang alaala, dumating ang mga nilalang mula sa labas ng gubat, mga aswang na may pulang mata, naglalaway, at sabay-sabay na umaatungal sa hangin. Ibalik niyo sa amin ang taksil. Tumindig si Lira, at sa unang pagkakataon mula nang bumalik siya sa mundo, nakaramdam siya ng lakas. Tumayo siya sa harap ng pinto, nakaharang sa pagitan ng mga tao at ng mga halimaw. Kung gusto niyong makuha ako, sabi niya, sa akin muna kayo dadaan. Lumipas ang mga buwan at tila unti-unti nang nakikilala ni Lira ang pangalan na ibinigay ng mag-asawang umampon sa kanya, ang kanyang sarili. Sa mga panaginip, nakikita niya ang mga anyo ng gabi, mga matang nagliliwanag sa dilim, at mga sigaw na parang galing sa loob ng kagubatan. Tuwing kabilugan ng buwan, nakararamdam siya ng matinding pananakit ng katawan, parang may gustong kumawala mula sa kanyang laman. Isang gabi, habang nagbabantay ng kalabaw si Mang Pedro, napansin niya ang kakaibang liwanag mula sa kamalig. Tumakbo siya papunta roon at laking gulat niya nang makita si Lira, nakayuko, nanginginig at may mga bakas ng dugo sa paligid ng kanyang bibig. Nang magtama ang kanilang mga mata, doon niya naramdaman ang matinding takot, ang malamig na hangin ay tila sumingaw mula sa lupa, at ang mga aso ay nagsipag-ulan ng tahol. Lira, anak, nanginginig na sambit ni Mang Pedro habang dahan-dahang lumalapit. Ngunit bago pa siya makalapit, tumakbo ang babae papunta sa kakahuyan, mabilis na parang hangin. Naiwan ang matandang naglulumuhod, nanginginig sa takot at dalamhati. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo, may hayop daw na umatake sa mga kambing sa kabilang bukid. Si Aling Rosa ay halos hindi makapaniwala. Hindi niya matanggap na ang batang inalagaan nila ay maaaring isang nilalang ng dilim. Pero sa kabila ng lahat, may bahagi ng puso niya ang naniniwala pa rin na inosente si Lira, na may dahilan kung bakit ganito siya. Isang gabi, nagdasal si Aling Rosa sa altar. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang boses ni Lira mula sa labas, mahina, nanginginig. Nanay, tulungan niyo ako. Paglabas niya, nakita niya si Lira na halos di na makalakad, may mga sugat sa buong katawan, at mga matang puno ng luha. Hindi ko alam kung sino ako, iyak nito. Bakit ako ganito? Dito natuklasan ni Aling Rosa ang lihim, sa ilalim ng lumang punong balete sa may ilog, may itinagong lumang kwintas si Lira.
Nang suotin niya ito, bumalik ang mga alaala, siya pala ay anak ng isang aswang at isang taong babae, itinapon ng sariling ina upang mailigtas sa sumpa ng kanyang lahi. Ngayon, alam na ni Lyra ang totoo. Isa siyang kalahating aswang na nabubuhay sa pagitan ng dalawang mundo, ang dilim at ang liwanag. Ngunit paano niya haharapin ang katotohanan iyon, at ano ang magiging kapalaran niya sa mga taong umibig sa kanya ng buong puso? Matapos mabunyag ang lahat, napuno ng takot at kalituhan si Lyra. Hindi niya alam kung saan siya lulugar, sa mundo ng mga tao na tinuring siyang anak, o sa mundo ng dilim na pinagmulan niya. Gabi-gabi, naririnig niya ang mga tinig ng kanyang ina sa hangin, tinatawag siyang bumalik sa kabubatan. Dugo mo ang magliligtas sa ating lahi, anak, wika ng tinig na parang nagmumula sa hangin ng gabi. Ngunit sa kabilang panig, nandoon si Aling Rosa at Mang Pedro, mga taong walang ibang inialay kundi pagmamahal. Pinili nilang itago si Lyra mula sa mga taong nagnanais siyang sunugin dahil sa takot. Sa baryo, kumalat na ang balita, aswang ang ampon ni Mang Pedro. Iyon ang dahilan kung bakit sinugod ng mga residente ang kanilang bahay, dala ang mga sulo at bawang. Umalis na kayo! Hindi siya masama, sigaw ni Aling Rosa habang pilit tinatakpan ang pinto. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Lyra ang kakaibang lakas. Muling sumakit ang kanyang katawan, at sa harap ng lahat, ang kanyang balat ay nagbago, ang mga matay kumislap na pula. Nagsigawan ang mga tao, ngunit sa halip na umatake, niyakap niya si Aling Rosa. Salamat, nay, kahit ganito ako, minahal niyo pa rin ako. Sa mga sandaling iyon, dumating ang tinig ng kanyang tunay na ina mula sa kabubatan, galit at nananabik. Halika na, anak! Dito ka nababagay. Ngunit tumanggi si Lyra. Hindi ako tulad ninyo. Hindi ko pipiliin ang dilim. At sa unang pagkakataon, itinakwil niya ang sumpa sa pamamagitan ng paghawak sa krus na ibinigay ni Mang Pedro. Sumigaw ang tinig ng kanyang ina bago ito tuluyang naglaho sa hangin, kasabay ng pag-ulan ng malalakas na kidlat. Sa pagputok ng araw, tuluyan nang naglaho ang dilim sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay muling naging normal, at ang mga mata ay bumalik sa dating liwanag. Ngunit kapalit nito ay ang kanyang buhay. Unti-unting nanghina si Lyra, at sa bisig ni Aling Rosa siya huling huminga. Kung may susunod na pagkakataon, gusto kong maging tao at anak mo ulit, bulong niya bago tuluyang pumikit. Lumipas ang mga taon, naging alamat si Lyra sa baryo, ang aswang na piniling maging tao. Sa lugar kung saan siya inilibing, tumubo ang punong balete na may mga puting bulaklak tuwing kabilugan ng buwan, tanda ng kanyang kalayaan. At sa bawat ihip ng hangin sa bukirin, maririnig pa rin ang tinig ni Aling Rosa, ang tunay na kabutihan, kahit sa nilalang ng dilim, ay mananatiling liwanag.